O ito na. Ito na ngayon mga kababayan, dahil nga nagsalita na at nagsasabi na ng katotohanan, itong si Saldico ngayon mga kababayan, biglang kakampi na ngayon. Biglang kakampi na daw di umano ito ng mga Duterte mga kababayan. Ayun yan sa tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. May ganun pala. Ganun pala, Atty. Claire Castro, pag nagsasabi ka ng katotohanan, bigla ka ng kakampi ng mga Duterte. Kasi nga mga kababayan, ayon mismo kay Atty. Claire Castro, ginagamit lang daw ha, itong si Saldico ngayon ng mga Duterte para mapatalsik bilang Pangulo ng ating bansa itong si Pangulong Marcos Jr. para daw pumalit itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Alam nga naman ikaw ang pumalit kung halimbawa mapatalsik itong si Pangulong Marcos Jr. Nasa konstitusyon yon. Kailangan talaga yung VP ang pumalit, hindi naman pwede yung tagapagsalita, yung undersecretary ng PCO. Wala naman sa ating konstitusyon yun. Pero bakit yung patuloy? Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Natatawa talaga ako dito kay Atty. Claire Castro mga kababayan. Kailan pa kaya ito maubusan ng kasinungalingan? Ginagamit lang daw itong si Saldico ngayon mga kababayan. Ang gusto lang daw talaga nitong mga gumagamit kay Saldico ngayon, wala namang ibang pinatutungkulan yan mga kababayan kung hindi itong mga Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Ginagamit lang daw para mapatalsik itong si Pangulong Marcos Jr. Hindi ba alam? Hindi ba nakikita? Hindi ba narinig nitong si Atty. Claire Castro? O baka nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan ka lang sa sigaw ng taong bayan? Kahit mismo nga mga kababayan, mga taga-Ilocos, mga taga, ano bang tawag nito mga kababayan, mga kalugar ni Pangulong Marcos Jr. ay isinusuka na itong amo mo. Ayaw na nila. Gusto na nilang bumaba na bilang Pangulo ng ating bansa itong si Pangulong Marcos Jr. May video tayo dyan mga kababayan sa bandang dulo. Ayun pa sa isang taga Ilocos, hindi lang isa ito. Marami ito sila mga kababayan. Marami yan sila mga kababayan. Ganun pala ang tamang bigkas. Ayaw na nila. Isinusuka na nila itong si Pangulong Marcos Jr. at gusto na nilang bumaba ang pinakakurap sa kasaysayan ng ating bansa na naging Pangulo, itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Hindi ba naiintindihan yan ni Atty. Claire Castro? Bakit ibinibintang mo palagi sa mga Duterte, Atty. Claire Castro? Wala ka na ba talagang ibang maisip? Kung hindi mga Duterte na lang lagi? O ito na mga kababayan. Huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Sa personal ko to ha. Personal ko nakikita, ginamit siya. Sino? Dahil vulnerable siya ngayon eh. Mahina daw. Na dahil sa sitwasyon niya, mas madali siya may influence na dito ka na sumama sa amin. Pag ito natanggal sa pwesto ang Pangulo, okay ka na. Sino hindi ka na namin ipoprosecute. Para gano'n yung tingin ko. Apo. May ipinangako sa kanya. Tingin ko to. Hindi ko masasabing katotohanan this is not a fact. This is just my opinion. Diba? Pwede mas madali siya ma-influence para matanggal ang Pangulo sa pwesto. At sino po diba? ba, Yusek, ang maaaring nang-iimpluwensya ngayon kay dating Congressman Saldico? Sino ba ang mga nagdanais mawala ang Pangulo? Sino ba ang nagsasabing mag-resign ang Pangulo? Diba? Sino ba ngayon ang... mga kababayan, sino ba yung nais? Sino ba yung sumisigaw na mag-resign na dapat itong si Pangulong Marcos Jr.? Ang taong bayan. Kuya Torone, hindi mo ba nakikita ngayon?
ang daming sumisigaw, nasa EDSA, nasa Lunita. Kailan pa kaya ito mauubusan ng kasinungalingan itong... Naku po, ito, pagpatuloy natin mga kababayan. Nagsisimigaw na dapat mawala ang Pangulo dahil sa corruption na to. When in fact, sabi nga... Taong bayan nga. Nadinig natin, no? Ang iba dyan, na yung height ng TV nagsimula kay dating Pangulong Duterte. So, kapag, di ba, kapag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, okay pag tinanggal mo ang Pangulo ngayon, sino bang papalit? Ang papalit anak na magnanakaw. Okay, bakit? Mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabing siya'y korap. Nagnakaw siya ng pera ng bayan at naupos na. Hindi niya makakaila ito. Ang lupit baka panghusga, ano? Kayo yung mga magnanakaw, binabato nyo ngayon sa mga Duterte. Ano bang inamin ni Pangulong Duterte noon, mga kababayan? Na nagnakaw siya ng ganito kalaking halaga? Ng trilyon, mga kababayan? Walang inamin si Pangulong Duterte noon. Biro lang yun. Kahit biro ni Pangulong Duterte noon, mga kababayan, gumagawa ng kwentong kasamaan. Kasi nga, madumi ang pag-iisip nitong si Atty. Claire Castro, mga kababayan. Gumagawa talaga ito ng katang-isip na karumihan, mga kababayan. Ganito itong abogada na ito, karumi. Maglaro. Isa nga ang vlogger ito, mga kababayan. Mahilig ito gumawa ng kwento. Kailan inamin? May nakikita tayong video dyan na sinabi ni Pangulong Duterte noon, no, hindi naman ako malinis. Nagnakaw din ako, pero naubos na. Pero yung salita na yon ay biro lang yun. Alam naman natin kung paano nagbibiro itong si Pangulong Duterte noon. Pero ito ngayon, mga kababayan, hindi na ito biro. Dahil kitang-kita natin kung paano nila ninakaw yung trilyong pondo ng flood control nila ito. Bumaha, maraming namatay. Tapos ngayon, Atty. Claire Castro, gusto mong ilihis yung kwento. Gusto mong papaniwalain yung mga tangamong taga-suporta na itong si Pangulong Marcos Jr. ay walang ninakaw. Tanga naman siguro kami masyado pag maniwala kami sa'yo. So, I mean, ito'y kino-quote ko dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nag-admit na nagnakaw siya sa kaban ng bayan. So, sino ipapalit mo? Anak na magnanakaw. Opo. So, are you saying, ma'am, sa inyong personal na pagtingin ay si VP Sara Duterte o yung nasa camp niya, yung nang-impluwensya kay former Kong Zaldico? Basta, hindi ako magsasabi ng names, pero alam naman natin kung sino ang gustong magpatanggal sa Pangulo. Apo. Today, Yusek... Sinong grupo to, di ba? Today, Yusek, merong panibagong nakaschedule na mga protests, ang INC meron pong protest. Kamusta naman po ang paghahanda po ng Malacanang sa posible pong yung maulit po yung nangyari noong September 21 na baka po may mga sumugod po ulit na mga magpoprotesta at manawagan po ng accountability? Yun nangyari sa September 21 ay isang malaking aral na rin sa lahat, hindi lang sa gobyerno, na sana Kasi nga, hindi magamit yung mga lehitimo na adhikain, no? Yung lehitimong pananaw or pagtawag ng mga grupo laban sa korupsyon. Huwag sana silang maggamit ng mga team itim, yung mga miyembro na gusto maghasik ng lagim. So with that, syempre mas dapat nabantayan ang seguridad. Kasi hindi lang naman gobyerno maapektuhan ito eh. Ibang mga kababayan natin, remember, may nagsunog pa sa Sogo. May mga dinadamay sila na parang hindi ko nadinig ang mga team itim na nag-condemn ng ginawa na to. Diba? Sila mismo sumisira sa gobyerno. Sila mismo nakakaapekto sa ekonomiya. Would you know, Yusek, and I think yun ang gusto nila kasi para masira ang Pangulo. Would you know, Yusek, kung magpapatupad po ba or nagpatupad ang palasyo ng mas mahigpit po na security ngayon dahil nga po sa mga nakaschedule na panibagong protests? Ang pagkakaalam ko, the usual na seguridad, mas dadamihan lang ng konti dahil mas maraming tao na involved ngayon at mas maraming taong dapat na maprotektahan. So, yun lang yung sa akin. Kasi it's the usual kapag may ganyan nangyayari,
Kailangan lang pagpreparahan. Yusek, balik po ako kay Zaldico. Possible ba na hanggang kanya lang yung anomalya, yung nangyaring korupsyon? Meron siyang higher, merong boss. Particular, may mga nagtatanong bakit hindi parang nasisilip masyado yung kay former Speaker Martin Romualdez. Depende kasi yan sa magiging witness eh. Kung yung witness, si Zaldico laban kay Speaker Romualdez, yun nga, umuwi na siya, gumawa siya ng salaysay, under oath. Kung gusto niya mapanagot itong mga taong ito. Ito mga kababayan, nung hindi pa nagsalita, si Zaldico, may naririnig ba kayo? Na nananawagan itong Malacanang? May naririnig ba kayo mula sa tagapagsinungaling ni Pangulong Marcos Jr. na, "Uy Zaldico, umuwi ka na dito. Magsalita ka na. Ipagtanggol mo ang iyong sarili. Ituro mo yung dapat mong ituro." May narinig ba kayo na ganito? Na ganon? Ngayon lang nila sinabi mga kababayan na umuwi ka na Zaldico. Kasi nga, inilaglag na itong si Pangulong Marcos. Bakit nila gustong pauwiin kaagad itong si Zaldico mga kababayan kahit nasa panganib ang buhay nito? Kayo na lang din yung bahalang humusga. Attorney Claire Castro, kaya mo ba na ipagtanggol yung buhay? Kaya mo bang sabihin na nasa ligtas o ligtas ang buhay ni Zaldico kung umuwi sa rito? Ipangako nyo yan bago ka magngangaw-ngaw dyan na umuwi ka na dito. Ang galing mo magsalita ng umuwi ka na dito dahil hindi ikaw yung may masamang mangyari. Halimbawa mga kababayan, dahil nga ayon kay Zaldico at sa kampo ni Zaldico, hindi natin pinagtatanggol yung hinayupak na Zaldico na yan ha. Nasa panganib daw. Nasa panganib daw yung kanyang buhay. O sino pa ang magsasabi? Sino pa ang magtuturo? Yan sa amo mo. Kung matigok si Zaldico, yan ang gusto ninyo. Pag natigok si Zaldico, wala na. Wala nang saysay. Yung mga sinasabi ni Zaldico, mga kababayan. Ito, patuloy natin ito. Paano pa mapapanagot? Kung halimbawa, ito legal na pinag-uusapan na dito, procedure. Yung tao na nandiyan dyan, hindi under oath, nag-video lang. Gamitin mo yung pagkabugada mo. Tapos, kung sino man yung taong kanyang binanggit, masasampang agad yun ang kaso. Kung hindi tatayo sa korte yung sinasabi niya. At paano mo ito mapapunta sa korte, halimbawa mang nasampay yung kaso, paano mo yan mapapapunta sa korte para mag-testify? O di lalabnaw din yung kaso. Kasi wala yung taong nagtuturo. At yung nagtuturo, duwag. Paano yun? Yun lang yun eh. Hindi pwede sabihin na, ay tinuro na ni Zaldico si ganyan, si ABCD. So, paano yan tatayo sa korte kung siya mismo hindi nagpapakita sa Pilipinas? At meron bang nadudulot na damage, ma'am, sa stability ng pamahalaan, sa imahe ng Pangulo, itong mga ganitong pahayag from Zaldico? Marami silang gustong gumiba sa imahe ng Pangulo. Of course, nakaka-apekto to. Bakit? May mga taong, pag yan na nadinig, hindi na sila mag-iisip kung ano yung mali ba to, tama ba to, credible ba to. Basta madinig nila, maaari sila maniwala. May mga blind followers na kahit alam na ito ay inisa-isa mo na yung inconsistencies, wala pa rin. Ito mga kababayan, hindi kaya kayo ang bulag? Nagbulag-bulagan kayo dyan at hindi ninyo nakikita kung ano yung mga talagang totoong nangyayari sa ating bansa? Huwag mong bulahin, Attorney Claire Castro, ang taong bayan. O ito yung patunay na ang taong bayan ang gusto na lumayas na itong si Pangulong Marcos Jr. dyan sa kanyang kinaroroonan ngayon kung saan man ito nakaupo ngayon mga kababayan sa oras na ito. O ito na. Sabay-sabay na natin itong panoorin.
I'm from Cainta. I'm Ilocano. But I don't like Marcos. Ayoko kay Marcos. The most corrupt president. Kahit wala si Congressman Sardico. Alam ko na yun. Katangan ninyo, sino pumirma ng GAA, BICAM, may blanco. Si Marcos, bangag, tatandaan ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ako lalahok, inflation, ang talong, 200, ang galunggong, 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun, na malengke ko. Isa pa lang yun. Tapos, gusto pa niya si Marcos, bangag, maglalakaw ka, Marcos. May kastang ka. Hindi kita gusto. Binoto kita dahil kay Sara noon. Uniteam. Kung walang uniteam, di kita iboboto. Sabi mo pa nga, dama ko, hirap nyo. Puro pala kabalbalan yung sinabi niya eh. Kinumpanya ko pa yan. Nagbayad pa ako. Kasi dahil kay Sara, kung hindi nagpabola si Sara, o nasana si Sara, tinarador mo! Marami naman tayong nabudol na huwag kang mag-alala. Napakadami nating nabudol noon. Isa rin kasi tayo mga kababayan sa nabudol noon. Kasi nga, ang akala din natin talaga ay magkaroon na ng pagkakaisa yung ating bansa. Ang akala din talaga natin ay aangat na din yung ating bansa. Marami din kasi talaga pakawala noon si Marcos mga kababayan. Yung Marcos movement, yung mga pumupunta sa mga probinsya, yung may mga tawag nito, may mga tao kasi sila na umiikot no sa mga probinsya mga kababayan, yung mga Marcos movement, at may dala-dala yung silang mga form. Mayroon silang pinapapilapan mga kababayan, mga form na kung halimbawa manalo si Marcos ay magkakaroon sila ng trabaho, magkaroon sila ng buwanang sahod mga kababayan. Meron akong kasama dito. Natuwang-tuwa siya nung nanalo na itong si Pangulong Marcos dahil nga nagkakaroon na sila ng trabaho. Pag nasa barangay ka daw, mayroon kang 5,000. Pag nasa bayan ka, bilang parang pulis, ay magkakaroon ka daw ng 20,000 a month. Yan daw yung pangako sa kanila noon. Ang dami nilang naloko ha. Pero nga, sino ba yung isa sa mga naloko dyan? Totoo ito, hindi ito kasinungaling yan. Hindi ito katulad ng kwento ni Atty. Claire Castro. Pero nga, nung nanalo na si Pangulong Marcos, biglang nawala yung kanilang leader mga kababayan. Yung kanilang Facebook, tawag nito, yung Facebook group, yung kanilang samahan doon, yung ano ba tawag nito? Sa Messenger mga kababayan, biglang nawala daw. Natunaw na parang bula. Kaya marami talagang nabudol. Kaya, Nay, dama ko ang inyong nararamdaman. Yun ang dito lang muna, At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna ako, Shoutout tayo kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ma'am tawag nito, Mibilin Balikaw, excuse me, kay Norberto Kalang, shoutout ta rin kay Remigio Espinosa, shoutout ta rin kay Roberto Abila, kay Ma'am Imelda Pasqua, kay Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo, si Coco Dion, Yuri, at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Ramser Bo, shoutout na rin kay Pampi D. Kulin, shoutout na rin kay Anjo Anib, shoutout na rin kay Danilo Santos, kay Mabilin Balikaw, tapos na, kay Edmond Cruz, shoutout kay Olivia Gultiano, shoutout na rin kay Ophelia Ordonez, Miao Miao, shoutout na rin kay Prim Pandoy, at
Sa lahat lang kay Carl, shout out na rin sa iyo, idol. At hanggang dito na lang muna. At once again, this is Strong DTV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.